Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogon. 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga. Ano nangyari? Sumimplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalaya na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang ho sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Good morning, Eastern Visayas! Good morning, Eastern Visayas! Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag! Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas! Good morning, Eastern Visayas! Atong oras mga kaigsunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:04 na sa kabuntagon. Mayong buntag kanatong tanan. Mayong buntag sa mga nagpaminaw na nitong Sibya sa ilang mga radyo sa 104.7 FM o sa itong Facebook page live. Mayong buntag. Welcome sa Biyernes ng edisyon ng itong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Karong adlaw mga kaigsunan, no? Hunyo 26, so 62626. Kini ang higalagalagat sa kahanginan na Ruel Bugno sa itong kauban across the board sa Master Control. Atong technician on board at Senabel Palawagod mag-uban-uban kita mga kaigsunan hangtod sa alas 9 ang takna sa buntag. Sama sa naandan atong nga makauban karong nga buntag ang atong sister station sa Radyo Pilipinas. Uban pang mga ahensya under the Presidential Communications Office kan PCO. Of course, no, itong makauban ang Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog o ang Philippine Information Agency kun PIA diha sa Samar. And ato pong ipadangat na pod ang report gikan sa DYDC FM. Okay, na ba sila? Okay, oy, yes. Niya na ang atong mga kaubanan, di na ta maglangan.
ang tong sugdan pagdawat og mga impormasyon for today. Buena mano na to karong nga buntag ang tong dawaton gikan diha sa PIA Samar. By the way, good morning sa atong regional head, si Ryan Arinto. Yes, good morning live from Katbalogan. Gawa ta masayop. Good morning da kang Sir Aaron Cotihar. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Sir Aaron, good morning. Yes, Kuya Roel, good morning po. Yes, mabuhay and rise and shine. Paghihapon nga agad dida you stations Miss Pen and Miss Charmaine. Good morning gihapon ha aton Facebook Live viewers nga so kay mamarati. Ako hi Aaron Cotihar from the Philippine Information Agency Samar. Ako po niyo yan ang adisyon. Kapod gihapon naton niron niyan hi Ronald Roma para magpadangan in mga balita hit second half hit. Good morning Eastern Visayas. For updates higang sa Melco 2, nagpapahinumduman sa Melco 2 nga hatanan nga members consumer owners nga padayon magtipidhin konsumohan kuryente. May ginalawman nga sobra 4 pesos kada kilowatt hour nga aumento ha power bill para inihan mga meter nga ginbasa tikanghan June 24. Aumento intungo na pagsakahan presyohan kuryente, wholesale electricity spot market, labi na line loss congestion cost, bunga inihan kakulangan ng supplyhan kuryente ha Visayas. Papanuduman liwat han sa Melco 2 nga waray hira control han generation charge kay pass online ni tikang ha mga power supplier. So pahinumdum ito tikang ha sa Melco 2. Parti naman han aton water advisory baga waray kita no bag-ong update nga nakuha ha Tubig Katbalogan Corporation. Pero naghatag hiran hinumdum didahan nakalabay nga June 24 naibalik na ang supply ng tubig katapos nga maayad ang power supply transformer mabini pumping station. Padayon nga normal ang pagbalik ang distribution ng tubig sa mga apektado nga lugar. Posible liwat nga may dalagi hapon mahinay nga water pressure ang pipira nga kabablayan labi na an adto higtaas nga mga lugar. Weather updates naman tikang DOST Pag-asa. May dakit naging bantayan tropical storm pero so far yan waray pa direktang epektibo epekto Katbalogan City and Samar Province and severe tropical storm Gardo. Sumalahan DOST Pag-asa yan nga aga and Eastern Visayas in padayon nga maka-experiensyahin partly cloudy nga kalangitan na may posibleng pag-inuran-uran nga thunderstorms tungod han localized weather conditions. Hindi naman mismo Katbalogan City cloudy vibe an aton experience baga sanay gyapon hiya an panahon. Bisan waray pa yan na direkta nga epektoan bagyo, ginaaghat an nga tanan nga padayon nga magbantay han opisyal nga weather updates tikang DOST Pag-asa labi na kon may tigda nga pagbagyo han panahon. Para naton presko nga notisya headlines. Updates parahan Basay Magdulong Road Project, kasabutan parahan protection han Basay Maydulong Road, ginpirmahan na. Ikaduha nga bahin han Maternal, Newborn and Child Health Project Samar, ginparigon pinaagihin MOA. Ihatag naton ang detalye nironian. Back to studio, Kuya Ruel. Good morning, Eastern Visaya. Yes, thank you very much, Sir Aaron Cotihar from the Philippine Information Agency, kon PIA Samar. Okay, sunod ta sa atong sunod po nga kauban from Calbayog City o sa atong kauban sa DYOG. Good morning depod ni ASMG Navilon og sa iyang mga kaubanan. Good morning da ni Miss Charmaine Perito Balvez. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Miss Charmaine, good morning. Yes, good morning, Kuya Roel Bugnos, nga sa bugos nga pwersa sa RP Sugod sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Good morning, liwat sa atong sister station at ti Pen Pumida tigang sa Radyo Pilipinas Borongan nga sa bugos nga pwersa sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. And good morning sa atong igkasi PCO, Sir Aaron Cotihar, tigang sa PAA Samar, yan sa bugos nga pwersa sa pagpanguna ni Regional Head Ryan Arento. Nandinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog
sa ngaran sa naton Acting Station Manager Hinaro Navilon, ako ani makakaupod Charmaine Perito Balvas. Ngan kaupod naton sa Master Control si Engineer Rezano Barandino, nga naton ECEOJT si Ernest Almuete. Okay, so siyahan, updates sa kamatangan sa panahon dinhi sa Kalbayog. Madampog man na namang kalangitan dinhi sa Kalbayog. Temperatura sa 29 degrees Celsius. So samtang yan ang aagain maaliwalas pa ang aton panahon, naka-experience siya gihapon kita sa init. Posible naman ang pag-uran around 5 p.m. So sa aton mga estudyante, aton mga may trabaho, tiuli na, yung mga pangurason, yan ay magbalo na kita sa aton payong kapote, para may na kita maghamit, makauli dayon. Of course, malikyan ang mga pagkasakit. So, samtang base sa gingawas nga weather advisory sa pag-asa, ini nga epekto sa habagat o southwest monsoon dito man siya nakatutok around Luzon, so waray man kita sin direkta nga rainfall advisory dinhi sa Kalbayog, pero mag-andam gihapon kita, padayon nga maghirot na sa mga nabiyahe, sa mga may trabaho sa aton mga estudyante. Update naman sa pagtaga tubig, Kalbayog Water Company Incorporated. So far, wari man bago nga service advisory na gingawas ang Kalbayog Water Company na hiunong san pagkaluya o pagkawara san abid san tubig. Pero pahinumdum gihapon sa nga tanan nga mga concessionaires nga permi gihapon kita magkonserba, magtipid kita, dire magkarag san paggamit san tubig, pero kita san tubig linabi na, sini nga may ada nagkudud-utod diretso ang atong supply para may kita magamit in kaso man sini nga mga emerhensya. Of course, sa itong mga concessionaires kung may da ka mapansin nga tagas or leak san tubo san tubig sa lugar, i-report dayon sa Kalbayog Water Company para makabulig gihapon pagsigurado sa supply sa dir maubos ang supply sa aton sa komunidad. Update naman sa pagdaga kuryente ikang ini sa Samelco 1. So yan ang adlaw Viernes, June 26 may ada sin scheduled power interruption. Pintigangan kanina alas 7 sa aga, mahuhuman yan na kulop 5 p.m. Apektado sini ang aton mga MCOs, miyembro konsumidores tagada sa Kalbayog City, partikular sa sitio Nagbuong, sa Purok 5, Barangay ni Haga, Kutob ni Gara, dakip ang mga lateral barangays ug Happy Valley area. So ini nga scheduled power interruption ginbubuhat para paghatag lugar sa pag-upgrade sa V-Phase primary line. So tigang ini sa bare wire hihimuon insulated na linya along Barangay Ginon, Kutob, Migara. So hopefully nakapag-charge sa era mga electronic devices na natin mga MCOs sining apektado ng mga lugar. Usa pa nga update din gihapon sa Kalbayog, mahugot pa gihapon monitoring enforcement sa pagsulot sa helmet, standard protective helmet para sa tanan nga mga nagbibiyahe sa aton mga motorcycle riders, back riders na biyahe dinhi sa Kalbayog. Ini nga kampanya gintikangan pa sa aton Lunes, June 22. Kumabaton ini usay ni nga pitad sa LGU tungod sa padayon nga paghataas sa numero sa mga aksidente sa kakalsadahan kundi indabi ang aton mga motorcycle riders. So pahinumdom sa nga tanan naton nga mga nagbibiyahe, drivers, back riders, sulot kita sa standard protective helmet, kinahanglan may ada ICC sticker or PS sticker para masigurado naton nga pasado ini sa safety standards. Eastern Visaya. So dila ini nga para makalikay sa multa, ini nga pagsulot sa helmet kundi of course para sa
safety sa mga nagbabiyahe. Ano? So again, sulot kita nga tanan sa helmet, waray sin pa special treatment. Paprehas nga papatuman ini nga balaod sa nga tanan. So again, sa tanan nga mga magbiyahe, sulot kita sa helmet, and of course ligyan liwat ang iba pang mga violations like pagdara kita sa ORCR, dapat may ada sin lisensya, may ada sin plate number an aton motor or an aton tambutso in ada sa standard para diri gihapon kita in matikitan ang mga nagbabiyahe. Okay, para naman sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, Christ the King College of Calbayog nanawagan kontra sa fake news. Investigasyon ginbubuhat na ng Samar State University sulod sa Global Top sa 2026 Sustainability Impact Rankings. Ang detalye sini nga mga balita igsusunod sa second half sa atong programa. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damang salamat Miss Charmaine Perito Balves sa imong mga impormasyon for today. Speaking of Calbayog, murag mo bisita na diha mga in the coming weeks, next month siguro July, mag motor-motor ba tada maggamit ang helmet kay basig madakpan. So bitaw in fairness, kay naman puti daghang tong nakitaan nga strict enforcement gyud sa balaod, so padayon lang sa pagpatuman niya na kay for the safety raman po na sa atong mga motorista, lakip na sa atong mga pedestrian. Okay, so ngarita balhinta sa Borongan City kay naka-standby na. Good morning dai sa atong station manager SM Ruth Rivera Abunda og sa Tibok Persa sa RP Borongan. Okay, maawpay nga aga Ate Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Pen, good morning. Good morning, Eastern. Yes, good morning. Mopay nga morning, Ruel Bugnos. Dida naman Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod, Southern Leyte. Mopay nga aga, Sir Aaron Cotihar, PIA Samar. Good morning, luwat ka na RD Rian Arinto. RP Calbayog, Miss Charmaine Perito Balves, ASM Gina Vilon and staff, good morning. Yes, Ati Pen, pumida niyo kahampang, kapod naton di Master Control Engineer RV Dadios, pinagiton overall supervision ni Ati Ruth Rivera Abunda. In full force gihapon ito naton news team para naman pagpahamtang hadton mga balita impormasyon tikang didiha aton dapit. Panahon okay to na ito na panahon yan yan na pala in super shine na Mr. Sun. We have 31 degrees Celsius pero ito na kapaso in naabot na 38 degrees Celsius di 19 minutos pala ang nakalabay hala sa 8 haaga ngan kanina liwat han alas 6 nga alas 7 han aga pero waray manggod nga ni daman na pag-iha in inabat kita pagparang kadali kana na NGCP SCAD power adto hiya nga interruption yan na ini nga nabuwas nga adlaw Hunyo 27 6 AM to 7 para hiton isolation nga 6 PM 5 PM to 6 pagkakilup. Pero diri nga nin 30 minutes adto na experiensyahan nga pagparang Borongan substation ito na mga apektado San Julian to Llorente ngan ito na Taft substation from Sulat to Hipapad. Waray man paabisohin pag kadila o pa kahibang or anuman nga mga buruhaton ito na ito na BWD okay pa man ito na serbisyo labot lah ito na pag-auhag nga magtipid kita kay kulang hinuran kita yan komunikasyon so far so good sugad man ito na pasiorden habugos nga probinsya ito na sinirangan na Samar. Speaking of provincial government, ito na Eastern Samar, igindasig kakulup ni Governor RV Ivardoni
Nakakarawat kami adto na provincial government hin duhang PTVs ano niya patient transport vehicle sugad man an share han province tikang inihan kita han PCSO durante inihan gindumara kakulup ini nga turnover ceremony dito ini syudad han Cebu. Samtang good news gihapon kay padayon na yan ito na pagkarawat hin mga aplikante na bagulang kaabring Doctor of Medicine program hiton Eastern Samar State University kun ESO didihamon syudad hiton Borongan. Nabaroan namon kakulup may ada na 15 nga aspiring medical students adto na nagpailarom hadton initial nga assessment han admission committee. Bisita la kamo nga di naman ha opisina hiton Office of the Vice President for Academic Affairs para naman kun kariyag liwat niyo kumuhay na porma application form nga mag-apply hiton College of Medicine program. Samtang pahibarula an payout han social pension for indigent senior citizens program kana national government ini didiha aton syudadhan Borongan kakulup nagkamay-ada hirahin payout ngan gindulhan ini hin 6,000 nga social pension para inihad to na first second quarter han tuig 2026 tikang ini 15 nga mga barangay han syudad. So yan ang adlaw may dagihapon nakasked payout adto na hibibilin nga duha pa nga barangay han 61 barangays han Borongan City. Boyno dito na pagalanganon pa adi na ka barangay adto na mga larayuluhan na mga sumat estehanon pari ang adlaw na Biyernes sa Hunyo 26. Vacuum packed sa Lukara sa ini mga iginbida nga lokal nga produkto hapag selebrar han 19th charter anniversary han Borongan City. Samtang RHU han San Julian malampuson nga nagdumara hina bloodletting activity. Mas mahugot nga protocol ha seguridad ha mga eskwelahan iigin papatuman ha syudad han Borongan. Amin ni adto na mga larayunuhan kanaim detalye ato ni papahat ha second half din nila ato na taramdaan. Morning Eastern Visaya. Yes, damong salamat at ipen pumida from RP Borongan. Okay, dere sabta sa lungsod sa Sugod. Tipen Charmaine and Sir Aaron. So far dere nga nga panahon, medyo madag-umo na nga tong panahon rong Sunday morning and dako po gamit ning panahon app sa Pag-asa kay dadyo tay real time nga monitoring sa atong update sa panahon diri sa atong area batod pa dire sa atong hourly forecast, so mga around 10 o'clock in the morning today posible na ang pag-uwan diri sa atong area diri sa lungsod sa Sugod. So reminding na lang sa atong mga kaigsuonan diha atong mga motorista unsa panadang so medyo murag taod-taod natang wa kasi natin gyud og mga bag-uwan basig mabaguhan ang atong lawas, so bantay ta permi dalatag panagang sa panahon payong unsa pa man diha raincoat baka kay expected murag lauman na gyud ang pag-uwan all throughout the day na starting 10 a.m. today. So mao na siya ang posibleng mga dagan sa panahon sa atong tubig pod so far medyo atong nabati na jud bita po nato ang kahinay pod sa tubig kay lagi sa gingon na pod ni Ate Pen nga medyo wala jud ta makasinati pod og medyo prolonged na nga pag-uwan medyo ning hinahinay na ang atong supply sa tubig. In fact ngani ang atong Sugod Water District naa sila ipatuman pod lagi nga scheduled kanang interruption sa NGCP man po ning katong 6 to 7 in the morning and 5 to 6 in the afternoon. So posible nga maapektuhan ang water production operations and naay pipila ka mga areas nga makasinatig low water pressure to no water supply. So dili mo po ni ingon good nga mahibalik dahil ng supply kay tipon-ok pa man ang tubig. So mo na nga giabisuhan ng tanan labi na tong naay mga lakaw ugma to
ka namang mag sahod og tubig aron nga di mo maapektuhan ni ining power interruption ug mang adlaw. And speaking of power interruption, in GCP man ni siya, no? So gi-anunsyo naman ni sa kining National Grid Corporation of the Philippines o sa mismong atong Southern Leyte Electric Cooperative Consuleco. So og mga adlaw ni kay naa sila ay kining maintenance da sa Ormoc San Isidro 69 kV transmission line. So abiso na lamang no sa atong mga member consumers, medyo di mo po niyong taas pod ang power interruption. Na po yung mga local power interruption ang Suleco sa Sabado po ni. Medyo taas-taas sinone diri sa may Silago, Southern Leyte o sa Kikilo sa Buyog Leyte, 7 a.m. to 5 p.m. Kaya na ay mga pang-alis danda nga mga poste, naapoy pole relocation, and then naapoy open cut atong normalization sa kanipaan hinunangan to Balagawan Silago from 7 to 8 in the morning o 4 to 5 in the afternoon. So mao na ang kining mga scheduled power interruption para karong Sabado. Di apa po'y dugang from 1. Okay, so okay na din no? Sa nahibalik na kini mga kaigsunan. So og nalagi po yung mga unscheduled power interruption, palihog na lang sa pag-report sa Suleco aron nga mahatagan po na nila dihag igong aksyon pod na no og aron nga mahibalik dayon ang supply sa kuryente. Sa kasamtangan po day, Charmaine at Pen and Sir Aaron, no, ongoing ron ang mga kalihukan sa pagsaulog sa ka-66 nga founding anniversary sa atong probinsya sa Southern Leyte. Nga ni kagahapong adlaw, naggipahigayon na ang kining Inter-School Quiz B, no, sa panguna sa atong panalawigan nga sangguniang kabataan. So naay representante ang atong mataglungsod sa kining Quiz B atong mga high schools kay in fact prior nini nagpahigayo na og kining municipal level pod nga kining Quiz B competition kay ang nidaog niadto mao ay nagsilbing representante sa matag LGU. So update na lang po ta sa mga remaining mga activities kay hapit na ang anniversary sa probinsya which is on next week na, July 1, no? So kuan po na local holiday na diri sa atong probinsya. Karong adlaw ipahigayon ang dog show, no? Ipakita ning mga nagkalalaing iro sa panguna sa atong Provincial Veterinary Services Office. Karong adlaw pod pagkasugdan ang kining intercollegiate basketball. And then ugma ang Arnis o Governor's Tennis Cup, ugma pod ang swimming tournament o Provincial Skates Cup. Ang kinipong ugma pod ang Southern Leyte Pagmugna Ultra Marathon nga ang starting point is diha sa Sunken Garden Capital Site, inline skate, and then on June 29 ang Environment Summit and Provincial Caravan on June 29 ug ang Coronation Night po ni sa Miss Southern Leyte at 6 p.m. ug ang mismong founding anniversary on July 1. Reminding lang di ay kay nga to pong mga LGU, no, naa sila libre nga rides, no, para sa katong mga mosuporta sa ilang mga kandidata for Miss Southern Leyte. Ang usual nila nga ang sabot adto is June 29 mga around 4 to 5 p.m. ang assembly time kay mo biyahe na pa Maasin City, no. So contact na lang mo sa inyong mga respective local government units kung gusto mo nga mo pakitag suporta sa inyong mga kandidata nga mo makigtigi sa ban pa pong mga kandidata, no, sa Miss Southern Leyte 2026. Atong oras mga kaigsunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:30 na sa kabuntagon. Og aniya na usab ang mga headlines dikan diri sa Radyo Pilipinas Sugod. Seminar sa packaging og product development gihimo da sa isla sa Limasawa, Southern Leyte. Tickets para sa Miss Southern Leyte 2026 available na da sa Provincial Treasurer's Office. First Southern Leyte Provincial Mobile Force Company gipakusgan ang seguridad sa mga tunghaan sa Southern Leyte. Agri Aqua Fair 2026 formal nang gibuksan isip kabahin sa ka-66 nga anibersaryo sa Southern Leyte. O kato pong lakbitan ning mga impormasyon gikan sa DYDC-FM.
Balita ni Jexter Quizon, International nga Conference sa Institute of Human Kinetics ipahigayon sa VSU. Visayas State University gilusad ang one-stop shop alang sa thesis submission o pagbayad. Ang dugang detalye na makigsunan ug uban pa atangi sa second half ning atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Atong oras alas 8:31 na sa Kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Pasukan na uli! Yep. Vacation's over. But don't frown because school is fun. Kasama ang inyong mga bestie, hooray for the new learnings, new experiences, new friends to meet, at new memories to make. Kaya enjoy lang at give it your best. Study well and make your parents proud. Welcome back to school, dear students. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Atong oras makiksunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko alas 8:34 na sa Kabuntagon. O garo makiksunan, ania na ang kumpletong detalye sa atong mga balita. Ato nang sugdan pagdawat og mga impormasyon gikan sa atong mga kabanan, atong unahon diha sa PIA Samar pinagi ni Sir Aaron Cotihar. Good morning, Eastern Visayas. Okay, so ato sa ding ibasahon no ang headlines kasabutan para sa proteksyon han Basay Maydolong Road gipirmahan na. Ano ang report ni Sir Aaron Cotihar? Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpirmahan na ang Memorandum of Agreement han Protected Area Management Board o PAMBI para proteksyon nga responsable nga pagdumara han Basay Maydolong Road Project durante han ira first special board meeting dida ni ka-23 han Hunyo ha Samar State University ha Catbalogan City. Ang kasabutan ay nagpapakusoghan paningkamot han mga stakeholder hapag panalipod han Samar Island Natural Park samtang ipapauswag ang infrastruktura. Ang meeting, inistoryahan liwat ang mga programa ha research, biodiversity conservation, nga iba pa nga mga inisyatibo para hapagpanlipod han lugar.
Gintambungan ang meeting han mga representante han DENR o Department of Environment and Natural Resources, probinsya han Samar ngan Eastern Samar, bungtuhan basay ngan may dulong upod an akademya ngan iba pa nga mga partner agency and stakeholder para mapakusog ang pagpanalipod han Samar Island Natural Park. Kabahin han MOA, ang PIA o Philippine Information Agency Eastern Visayas in masuporta ha pagpasamwak hin informasyon ngan communication campaigns kamay kalabutan ha environmental protection, biodiversity conservation, responsable nga turismo nga aktibo nga partisipasyon han publiko hamang inisyatibo para habasay may dulong road corridor. Tikang ha PIA Samar, Aaron A. Cotihar, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Siyahan nga balita sa Calbayog. Christ the King College of Calbayog nanawagan kontra sa fake news. Investigasyon ginbubuhat na. Nanawagan ang Christ the King College of Calbayog City sa publiko nga diri magpasarang sa mga diri beripikado nga impormasyon kahuman magsarang sa social media ano sa nga mensahe nga may kalabutan sa usa nga estudyante sa kuno-kuno nga pagdarasan armas ug sa usa nga group chat nga may connection sa school shooting incident sa Tacloban City. Sa gingawas nga opisyal nga pahayag sa eskwelahan dagmit sa radayon nga naghimo aksyon san mahibaruan ang insidente. Komo paghirot, temporaryo nga diri papasudlon sa eskwelahan ang estudyante nga dabi samtang ginbubuhat ang masusing investigasyon ug angayan nga proseso subay sa school policies. Gintagan doon liwat sa CKC nga nagpapabilin nga luwas sa mga karatan ang campus, naka-heightened alert ang school personnel ug padayon ang mga klase ug iba pa nga aktibidad. Ginaaghat liwat sa eskwelahan ng publiko nga magbasila sa opisyal nga mga impormasyon ug likyan magpasarang sa mga chismis ug mali nga balita nga posible magdurot san kahadlok, kalisang ug diri tado nga paghusga san mga dabi. Good morning, Eastern Visayas. 38 minutos na nagkalabay halas 8 haaga siyahan nga notisya tikang didihang RP Borongan vacuum packed sa Lucara sa iniha mga iginbida nga lokal nga produkto hapag silibrar ha 19th charter anniversary ha na Borongan City. Ang detalye adyan aton report. Radyo Pilipinas report. Vacuum packed sa Lucara. Isahan mga iginbida nga lokal nga produkto nga iginpakita ha City Ground sugad gabahin han pagsaurog han charter anniversary han syudad han Borongan Hunyo 20. Amon kilala nga sa Lucara nga ginhimo han Barangay Lalawigan Women's Association. Pinaagyan bulig han Department of Trade and Industry DTI Eastern Samar ginpauswag ang kalidad han produkto pinaagihan sa Lucara Standardization ngan Entrepreneurship Development Training kon EDT ha costing and pricing. Sumalaha DTI gin-standardize ang proseso han paglutuan sa Lucara agud masiguro ang pareho nga kalidad han kada produkto. Ginpauswag liwat ang packaging pinaagyan vacuum packing, product labeling ang pagpresyo agud mas maging kompetitibo ini ha merkado. Tungod han interbensyon han DTI may na yana iba-ibang flavor ang sa Lucara sugad han cheese, chocolate ngan malunggay. Napahilawig liwat ang shelf life hini ngan igin-rekomendar ang paggamitin food grade packaging para ha retail ngan display. Ang plain nga sa Lucara may presyo nga 10 pesos kada isa samtang 15 pesos naman ang flavored variants. Ang vacuum packed nga pakete nga may sulod 5 kabugos may presyo nga 65 pesos ngan mahimo mag-iha tubtub 5 kaadlaw. Samtang iginsumat ni City Cooperative Development Office Chief Cynthia Arsenio ang partisipasyon han Barangay Lalawigan Women's Association ha charter anniversary diri para pagbaligya kundi para ha pagpakita ngan pagpromote han mga lokal nga produkto nga ginihimo han iba-iba nga asosasyon ha syudad. Best practice han CSO Borongan ang pagbulig ha aton mga community-based organizations pinaagyan pagpalit han
ira mga produkto para magamit ha mga aktibidad han LGU sumalakan Arsenio. Dugang paniya, inabot ha 1,100 kabugos nga sa lukara ang gin-order han City LGU para han food bar han selebrasyon. Gin-imbitar liwat ang asosasyon nga maglutuhin sa kagatos kapidaso ha venue ngan magpakita han ira mga flavored sa lukara agud mas mahibaruan ngan masuportaran han publiko. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visaya. Samtang balita kita gikan sa DYDC-FM, international nga komperensya sa Institute of Human Kinetics ipahigayon sa VSU. Aniya si Jexter Quizon na para sa report. Radyo Pilipinas Report. Ipahigayon sa Institute of Human Kinetics ang usa ka international nga komperensya nga magdala sa tema nga Advancing Research and Teaching Practice in Physical Education, Sports, Culture, and Arts Education. Isip kabahin sa pagsaulog sa Golden Anniversary karong Hulyo 29 ngadto sa 30, 2026. Ang maong kalihukan gitumong sa paghiusa sa mga magtutudlo, researchers, coach, cultural workers o mga artist gikan sa nagkaraiyang bahin sa kalibutan aron magpaambit sa mga panukiduki mayngon man sa pagpalambo sa mga inobatibong pamaagi sa pagtudlo. Giauhag sa IHK ang tanang interesado mga profesional ug akademikong magtutudlo sa tibuok kalibutan nga moapil sa maong komperensya ug motampo sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon, sports, kultura ug arte pinaagi sa panukiduki ug kolaborasyon. Naglaom ang IHK nga pinaagi sa umaabot nga panagtigom mas mapalig-on pa ang panukiduki, pagbansay ug practice sa physical education, sports, culture ug arts education maingon man sa malampusong pagsaulog sa ika-50 katuig nga serbisyo ug kalampusan sa institusyon. Jackster Quizon, DYDC-FM, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balita gikan diri sa Radyo Pilipinas Sogod, seminar sa packaging ug product development gihimo sa isla sa Limasawa, Southern Leyte. Aniya si Jevek Epis para sa report. Radyo Pilipinas Report. Malampusan nga gipahigayon ni ato nakalabay nga adlaw ang seminar workshop nga adunay temang Packaging for Profitability, a product development seminar on sealer machine operation, product packaging and labeling with basic costing and pricing. Din miabot sa 20 ka mga partisipante nga gikan sa Triana Integrated Fisher Fox and Farmers Association og mga lokal nga mga micro, small, medium enterprises kon MSMEs sa isla sa Limasawa, lalawigan sa Southern Leyte ang nisalmot sa naasing nga kalihukan. Tumong sa naasing nga aktibidad ang pagpalambo sa produktibidad o kompetensya sa mga lokal nga MSMEs pinagi sa paghatag og praktikal nga pagbansay sa paggamit sa sealer machine, hustong pamaagi sa packaging og labeling, ingon man sa mga batakang estratehiya sa costing og pricing. Atol sa seminar, nakakataon ng mga partisipante sa mga modernong pamagi aron mapauswag ang kalidad sa ilang nga produkto, lugwayan ang shelf life nini ug mapalambo ang presentasyon sa ilang mga produktong mga dried nga isda ug mga dried nga mga pusit. Gisgutan usab sa naasing kalihukan ang kahundanon sa hustong pagpresyo aron masiguro ang mas dako nga kita ug mas lig-on nga abilidad sa pagkompetensya sa merkado. Gipasalamatan ni Mayor Melchor Petracorta sa LGU Limasawa ang Department of Trade and Industry kon DTI Negosyo Center sa ilang pagpanguna sa naasing nga aktibidad. Din dako kini og tabang ngadto sa mga MSMEs aron usab sa mga miyembro sa naasing Fisher Fox and Farmers Association para sa ilang negosyo. Balita gikan sa isla sa Limasawa, lalawigan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevek Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing pang balita gikan sa PIA Samar, ikaduha nga bahin sa Maternal, Newborn and Child Health Project sa Samar, ginparigon pinagihinmoa. Ani ang report ni Ronald Roma. Good morning, Eastern Visayas.
nagkaurusan sama Provincial Government World Vision Philippines ng KOICA o Korea International Cooperation Agency pinaagi ang pagpirmahan Memorandum of Agreement para ni kaduwa nga bahin ng Maternal Newborn and Child Health o MNCH project sa Eastern Visayas ridahan ika-23 San Hunyo. Ang kasabutan in nagpapakusog ang pagbinuligay ng mga ahensya ng gobyerno nga ng mga developmental partners agud mapauswag ang mga serbisyo para sa mga ranak, mga bagong manatao ng kabataan ha probinsya. Sumalakan Sherman Habuli, Project Officer han World Vision, nagtikang ang proyekto Samar han 2021 pinahagi ang pondo ang KOICA samtang ang World Vision naman ang nagdumara han implementasyon hini kaupod ang Samar Provincial Government. Upat nga punto Samar ang hayupod hansyahan nga bahin han proyekto amin ni ang Marabot, Basay, Matuginaw ng San Jorge. Ha ikaduwa nga bahin, padayon lang ay papatuman ang mga programa sugad ang libreng referral transport para ang mga ranak. Suporta pagpalisensya ang mga health facility. Paghatagin training ang mga barangay health workers ng paghatagin medisina, medical equipment ng iba pa nga kinahanglanon ng mga rural health unit. Base sa accomplishment report ng proyekto, nakahatag na inihin training na ginatos na community health workers na nakabulig na ginatos na maternal emergency referrals pinahagi ang referral transport system. Tika nga PIA Samar Rodroma, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samar State University sulod sa Global Top sa 2026 Sustainability Impact Rankings. Pamatian tan detalye matikang Kansuzat Pratansyo. Radyo Pilipinas Report. Nakasulod ang Samar State University o SSU sa Global Top 801 to 1,000 sa 2026 Times Higher Education o the Sustainability Impact Rankings. Mas hitaasin nga pwesto kumpara sa unang ranking sa universidad nga adton sa top 1,001 to 1,500. Sumalasan SSU, nagpapakita ini sa mas ginpakusog nga papel sa universidad sa pag-abante sa United Nations Sustainable Development Goals o SDG. Nakaabot liwat ang SSU sa importante nga pag-uswag sa pipira nga SDG areas, lakip ang SDG 1 No Poverty, SDG 5 Gender Equality, SDG 14 Life Below Water, ngan SDG 17 o Partnerships for the Goals. Pinaagi sini nga pagkilala, mas ginpapakita sa SSU ang nagtitikakusog nga kontribusyon sa paghimo sa mahinungdanon nga pagbabago para sa kasamtangan nga masunod nga henerasyon. Ginalauman naman nga magpapadayon ang universidad sa pagpauswag sa mga programa ng partnership nga makakabulig sa komunidad kalibungan ng sustainable development. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratansyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pratansyo. Good morning, Eastern Visayas. Oras nga 49 minutos na nagkalabay halas 8 haaga adiadton kaduhang balita han RP Borongan RHU San Julian malampuson nga nagdumarahin na bloodletting activity. Ane detalye report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas Report. Kasumpay ito National Voluntary Blood Services Program itong Department of Health naging malangpusonan gindumara nga bloodletting activity hanluka nga pamunan han bungtod sa Julian. Ipinaagan Municipal Health Office han bungto hapangunan ni Dr. Artemio Lubrio Balongay. Naibangso ining aktibidad ipinaagat ang mahagot nga sumpayan han MHO sa Julian ngayon Philippine Red Cross. Din inabot ha 46 nga individual o blood donors at dun voluntaryo nga nagdonar hindugo na sabi nga programa. Din kataliwan makuhaan hindugo hiray nagkarawatin libre nga snacks nga tag 5 ka kilo nga bugas. Aton mga nakolekta nga blood bags nagpapailaram naman in screening para masiguro nga talwasin para itong mga pasyente nga magkarawat. Din kataliwan itong screening nagdidistribuer naman ini ha magkalain-lain nga blood bags
para mga pasyente nga manginginahanglan. Ining aktibidad din ay susubay hiton Republic Act 7719 nga mas kilala nga National Blood Services Act of 1994. Nagduduso ang voluntaryo nga pagdonar hiton dugo agon makaghatag insufisyente nga malinis nga supply hindugo nga ma-regulate ang mga blood banks. Amoy niton second round bloodletting activity hanasabi nga buhatan. May babaroan nga siya na nagbuhatin kaparihong aktibidad ang RHU hadton Marso. Di nakalikom hirahin na pauna nga 59 blood banks haira 150 nga target nga tuig 2026. Bubuhatan naman ang third round haorhe nga quarter hiton tuig. Impormasyon na ikay pinaagin RHU San Julian. Para Habagong Pilipinas, Dian Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Dugang report gikan sa DYDC-FM, Visayas State University girusad ang one-stop shop alang sa thesis submission ug pagbayad. Ani ang report ni Glody Kayunda. Radyo Pilipinas report. Gilunsad sa Visayas State University kun VSU, pinagi sa University Learning Commons kun ULC, ang one-stop shop for thesis manuscript submission and payment aron mapadali ug mapahapsay ang proseso sa pagsumite sa thesis sa mga graduating students. Pinagi sa maong inisyatiba, mahimo nang mahuman sa mga estudyante ang requirement verification, payment processing ug binding coordination sa usa lamang ka lugar nga nagwagtang sa panginahanglan nga magbalhin-balhin pa sa lain-laing opisina aron makumpleto ang ilang mga kinahanglanon. Naghiusa ang mga serbisyo sa University Learning Commons kon ULC, printing press ug cash office nga nagtugot sa mas epesyente, mas sayon ug mas organisadong proseso sa thesis submission. Sumala sa universidad ang maong sentralisadong sistema, kabahin sa padayon niya paningkamot sa VSU sa pagpaayo sa mga serbisyo alang sa mga estudyante, pinaagi sa paghimo sa mga akademikong proseso nga mas dali ma-access, mas kombinyente ug mas nakasentro sa panginahanglan sa mga estudyante. Ang one-stop shop gilauman nga makapamino sa oras ug kahago sa mga graduating students samtang nangandam sila sa pagtuman sa ilang katapusang akademikong mga kinahanglanon. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang mga balita gikan diri sa Radyo Pilipinas sa Sogod. Okay, murag na nagloading ang atong PC. Okay, dira. Dugang mga balita mga kaigsunan, Agri Aqua Fair 2026 formal na ang gibuksan isip kabahin sa ka-66 nga anibersaryo sa Southern Leyte. Aniya si Jeff Kepis para sa report. Radyo Pilipinas report. Formal na ang giablihan ang tinuig nga Agri Aqua Fair 2026 isip kabahin sa pagsaulog sa ika-66 nga founding anniversary sa lalawigan sa Southern Leyte. Gitambungan na naaso nga kalihukan sa mga opisyal sa lalawigan sa Southern Leyte, kauban ang mga bisita, mga mag-uma, mananagat, exhibitors, ug ban pang stakeholder aron sa pagsaulog sa kabag-uhan ug malungtarong kalambuan sa sektor sa agrikultura ug pangisdaan. Nahimong sentro sa opening program ang keynote address ni Engineer Leonardo Leondina, Officer in Charge, Regional Technical Director for Research and Regulation sa Department of Agriculture, Regional Office 8. Sayang minsay iyang gipasiugda ang kamahinungdanon sa inobasyon paggamit sa mga modernong teknolohiya ug panagiusa aron makahimo og mas lig-on ug malungtarong kaugmaon alang sa sektor sa agrikultura. Ubos sa temang Smart Agriculture for a Resilient Future, gipakita sa naso nga kalihukan ang nagkailaing makabag-ong teknolohiya sa agrikultura, mga produktong agri-fishery, mga resulta sa mga panuki-duki o mga epektibong pamaagi nga nakatabang sa pagpalambo sa produktibo og lig-ong komunidad sa pagpanguma og pagpanagat. Sumala sa Provincial Agricultural Services Office kun PAGSO, tamong sa naso nga kalihukan nga mapaligon pa ang panag-uban sa mga stakeholder og mapalambo ang mga programa nga nagapunting sa kalambuan sa agrikultura ug pangisdaan sa tibok lalawigan sa Southern Leyte ug sa tibok nga rehiyon. Magpadayon ang Agri Aqua Fair hangtod Hulyo 1, 2026 atol mismo sa founding anniversary. Gilauman nga makahatag kini og gigayon sa mga bisita sa pagtan-aw sa mga exhibit, pag-apil sa nakadaiyang mga kalihukan ug pagkat-on sa mga bag-ong kahibalo og teknolohiya nga makatabang sa padayon nga pagpauswag sa sektor sa agri-aqua sa Southern Leyte.
balita gikan sa laloy sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samar Provincial Hospital nagsalinurog sa nag-74 nga founding anniversary. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pratancio. Radyo Pilipinas Report. Nagsalinurog ang Samar Provincial Hospital sa ika-74 nga tuig sini nga serbisyo, compassion and excellence para sa katawhan san Samar. Sa sulod san sobra 7 ka dekada, padayon nga nagserbisyo ang ospital como importante nga institusyon panlawas sa probinsya nga nagahatag sa medical care nga suporta sa mga pasyente nga pamilya nga nanginginahanglan. Ginpabugatan san selebrasyon ang dedikasyon sa mga doktor, nurse, healthcare workers ng iba pa nga personahe nga padayon nga nagbubuhat sa nerapapel para maihatag ang dekalidad ng may kasing-kasing nga serbisyo publiko. Bahin sa pagsalinurog ang mga aktibidad nga nagtutuyo mapakusog ang teamwork, komunikasyon ng pag-urusa sa mga empleyado sa ospital. Sumala sa Samar Provincial Hospital, importante ang marigon nga kooperasyon sa kada miyembro sa institusyon basi mas epektibo nga matagan sa pag-ataman ang mga pasyente. Pinaagi sa ika-74 nga founding anniversary, ginpasidunggan sa ospital, diri lang iya kasaysayan, kundi pati ang padayon nga commitment sini nga magserbisyo nga may profesionalismo, malasakit, nga dedikasyon para sa mas mahimsog nga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratancio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damo nga salamat sa nimo report, Suzette Pratancio. Good morning, Eastern Visayas. Alright, so antes na nato na ultimo nga balita, good morning ana, acknowledge nato na naton ka live stream Jengol Matikong na Charmaine Caraga. Nato na ultimo nga notisya, mas mahugot nga protokol ha seguridad ha mga eskwelahan ipapatuman ha syudad ha na Borongan. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Ginisgutanan sa gudiyang panlunsodan Borongan o ang Department of Education ng Borongan City Police Station ang mga protokol ng seguridad ng kabataan ng mga magturutdo di na naglabay ng Martes nga adlaw Hunyo 23. Kasunod din niya na itabo nga madugo nga insidente hin pamusil hausang eskwelahan ng syudad ng Tacloban na naghatagin kabaraka ha publiko. Dinandugan nga meeting han Committee on Disaster Preparedness and Public Safety and Security and Committee on Education naging dumara SP Conference Hall ginripaso ngan ginbago ang mga daan nga patakaran ha seguridad para hangatanan nga panpubliko ngan pribado nga eskwelahan ha syudad. Tinambong di daton pag-eristorya hirasang guni ang panlunsod members Honorable Fritz Oy, Honorable Ayan Ervin Galo, Honorable Renato Bagakay, Honorable Maria Rosendaza, Honorable Chimuel Adona ngan Honorable Sergio Gilbert Escoto. Presente gihapon hiradiped Borongan City Schools Division Superintendent Dr. Gorgonio Diaz Jr., Mrs. Marina Estrada, and President ng Borongan City Public Schools Teacher Association, ngan Mr. Antonio Aguilio, Presidente ng Borongan City Federated PTA. Dida naman na partihan balaod, pinamunuan ini ni Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas, Acting Chief of Police and PNP Borongan. Kahuman han mabusisi nga pag-analisar haton mga kaluyahan ng mga campus nagkarusan grupo nga ipatuman dayon in mas mahugot nga mga guidelines agud mapudngan ang kapareho nga insidente ngan mahibalik ang kalinaw han hunahunan mga kaganak estudyante ngan mga magturutdo. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat, Daisy Bilizar. Ugunahan ta nila hapag lisensya temprano para nato na partisipasyon. Yan ang adlaw na Biyernes, Hunyo 26, taramdan Good Morning EV na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Ang ara ni Ate Ruth Rivera Abunda, sugad man na nato na kabakyang dili Master Control. Engineer Ray Victor de Dios, bugos nga persan stasyon DYES. Thank you Daisy Bilizar, Dayan Camplon, Ati Pen Pumida ini. Utro na sa ring maupay nga aga, ngan Good Morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas.
Yes, Charmaine? Nga din sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Damang salamat sa naton tagkontribuar balita Suzette Pretensio. Nakaupo naton sa Master Control Engineer Rezano Barandino nga naton ECE OJT. Ernest Almuete ngan sa ngaran sa naton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako ang iyong nakaupod, Charmaine Perito Balvas. Damang salamat and happy Friday. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Aaron. Yes, happy summer. Gilani naman gyapon itatapos sa namon partisipasyon para hanya lang edisyon. And good morning, Eastern Visayas. Ang aran Philippine Information Agency Eastern Visayas to our regional head, Sir Rian Arinto. Ako naman si Aaron Cutihar. Good morning, Eastern Visayas. Atong oras makigsunan, alas 9:01 na sa Kabuntagon. Dini natapos ang laing edisyon sa itong programa Good Morning Eastern Visayas on a Friday. O kung ano ba ron, 262626. Ang salamat sa itong mga kaubanan. Tipen pumida from RP Borongan, Charmaine Perito Balves, gikan sa RP Calbayo, ug Sir Aaron Cotihar from the Philippine Information Agency, PIA, Samar. Sa ngalan sa kanatibukang persa usab diri sa Radyo Pilipinas Sugod ug sa atong kauban diri sa Master Control, atong technician on board sa naman palugod kini ang inyong higalag-alagad sa kanginan Roel Bugnos magpasalamat ug maayong buntag kanaton tanan. Enjoy the rest of your weekend. Good morning, Eastern Visayas. Radyo